Kumusta? Naisip nyo na ba to? Paano kung may mamamahana ka dapat mula sa magulang mo pero yung mismong ari-arian na yon hindi pala talaga sa kanila? Ano kayang mangyayari sa'yo bilang tagapagmana? Naku, yan mismo yung naging pinakasentro ng isang kaso na umabot pa sa Korte Suprema. Oo nga eh. Ito yung kasong Trinidad versus Trinidad, GR number 254695. Medyo bago-bago pa, dinesisyonan lang nung December 6, 2023. So, himayin natin ngayon yung mga detalye base mismo sa desisyon. Sige, ang ugat niyan, nag-file ng petisyon yung pangalawang asawa nung namatay si Nelfa Trinidad. Kasama niya yung dalawa nilang anak, sina John at Timothy. Ano yung petisyon nila? Para i-probate kumbaga, para aprobahan ng korte yung huling habilin o will ng asawa niyang si Wenceslao. Standard procedure naman yan. Okay, pero dito nagka-problema, di ba? Kasi tumutol yung mga anak ni Wenceslao sa unang asawa niya. Tama. Sina Salvador, Roy, Ana, Gregorio at Patricia. Ang reklamo nila, yung nag-iisang property na nakalagay sa will na para daw sa kanila. Yung Pico de Loro Condominium Unit. Tama. Oo, yun nga. Sabi nila hindi naman daw yun pag-aari talaga ng tatay nila, ni Wenceslao. So kung hindi pag-aari ng tatay nila, ibig sabihin parang wala silang matatanggap na mana mula dun sa will. Ganun ba yung argumento? Exactly. At ang tawag nila doon sa sitwasyon nila ay preterition. Yan yung legal term para sa parang tuluyang pagkakalingut o pag-umit sa isang compulsory heir. Compulsory heir, ito yung mga tagapagmana na hindi pwedeng basta na lang alisan ng mana tulad ng mga anak, daga? Oo, tama. Direct line yun. So, ang nangyari, nung dininig to sa Regional Trial Court sa RTC, Anong sabi ng RTC? nakapangalan daw kasi sa pamangkin niya kay Monique Toda. Oh, so anong naging desisyon ng RTC? Dahil doon, sabi ng RTC may preterition nga na nangyari. Kaya ang ginawa nila, ibinasura nila yung petisyon para i-probate yung will. Tapos, Mumakyat pa yan, di ba? oo, umakyat sa Court of Appeals sa CA. Pero ganun din ang desisyon ng CA, kinatigan nila yung RTC. So talagang dismissed yung probate ng will sa level nila. Okay, so dalawang korte na yung nagsabi na may preterition at dapat i-dismiss yung probate. Naturally, dinala ito ng kampo ni Nelfa sa Korte Suprema. Ano na yung naging tanong dun sa pinakamataas na hukuman? Yung pinaka-issue na hinarap ng Korte Suprema, tama ba yung ginawa ng CA na pagbasura sa probate ng will dahil lang may preterition? At ano ang sagot ng Korte Suprema? Well, unang-una, kinumpirma ng Korte Suprema yung factual finding ng RTC at CA. Totoo daw, hindi napatunayan na pag-aari ni Wenceslao yung kondo sa Pico de Loro. Kahit may paliwanag yung kabila tungkol sa trust? Oo, kahit dun sa aligasyon ng trust agreement kina Wenceslao at Monique. Sabi ng Korte, bigo silang patunayan yon. Dito raw papasok yung prinsipyo na nemo dat quod non habet. Ano ibig sabihin yan? Sa simpleng Tagalog, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na hindi naman sayo. At sinuportahan pa yan ng Article 930 ng Civil Code Na nagsasabing? na walang bisa yung pamana sa ari-arian ng iwa kung akala lang ng testator o nagpamana, sa kanya yon. So clear yon, hindi talaga pwedeng ipamana ni Wenceslao yung kondo. Okay, so settled na yung issue ng ownership. Ngayon, dun sa preterition, ano ang sabi ng Korte Suprema? May preterition ba talaga? Oo, kinumpirma rin nila na may preterition nga. Based sa Article 854 ng Civil Code, ang preterition daw ay yung total omission o lubos na pagkakalingat sa isang compulsory heir sa direct line. Ibig sabihin, wala talagang natanggap kahit ano mula sa mana? Wala. Walang mana, walang legacy or device, kahit donation inter vivos o yung mga bigay habang buhay pa, wala rin dapat. Dito, yung tanging nakalaan para sa mga anak sa unang asawa, yung kondo nga, hindi naman pala kay Wenceslao. So, parang iniwan sila sa ere. Kumbaga, na-preterit sila.
paano yung sabi-sabi na nabigyan daw sila ng 10 million dati? Yun, sabi ng Korte Suprema, wala ring napatunayan na ebidensya para dun sa 10M na yon. So talagang preterit sila. Pero heto yun. Parang twist, di ba? Sabi ng Korte Suprema, kahit may preterition, hindi ibig sabihin automatic na basura na yung buong will. Tama ka dyan. Yun yung very crucial point. Sabi ng Korte Suprema, ayon pa rin sa Article 854, ang epekto lang ng preterition ay pinapawalang bisa nito yung institution of heir. Yung pagdatalaga ng pangkalahatang tagapagmana. Oo, yun lang. Pero yung mga specific na pamana, yung mga devices, pamana ng real property tulad ng lupa at bahay, at yung mga legacies, pamana ng personal property tulad ng pera o alahas. Tulad ng family home at malibay property na napunta kina Nelfa. Eksakto. Yung mga yun daw, mananatiling may bisa. May bisa pa rin sila. Pero may kondisyon. Oo, may kondisyon. Mananatiling may bisa yung mga devices at legacies na yan hanggat hindi sila nagiging inofficious. Inofficious? Ano naman yun? Ang ibig sabihin ng inofficious, hindi sila dapat nakakabawas o kumakain dun sa legitime. Yung legitime, yan yung parte ng mana na required ng batas na mapunta sa mga compulsory heirs, kasama na yung mga na-preterit. Hindi pwedeng galawin yun. Okay. So, ano yung final na hatol ng Korte Suprema? Partially granted daw. Oo, partially granted. Kasi nga, habang kinikilala nilang may preterition at hindi pwedeng ipamana yung kondo, hindi naman nila binasura yung buong will. Kaya ang ginawa nila, Ibinalik ang kaso sa RTC. tama, ibinalik sa Regional Trial Court Para ano? para gawin yung mga kailangang computation. Ano yung mga ipinapagawa sa RTC? Una, kailangan nilang alamin yung kabuuang halaga ng lahat ng ari-arian ni Wenceslao, yung tinatawag na net estate. Pangalawa, kailangan nilang kwentahin kung magkano ba talaga dapat yung legitimate ng bawat compulsory heir, lalo na yung mga napreterit na anak. Tapos, At kung nababawasan na ba yung legitimate ng mga anak sa unang asawa. at kung lumagpas nga, Kung lumagpas, kailangang bawasan yung mga devices at legacies na yun para masigurong lahat ng compulsory heirs kasama yung mga napreterit ay makukuha yung buo nilang legitimate na naayon sa batas. malinaw. So, ang mga aral dito. Una, napaka-importante na mapatunayan mo talaga na sayo yung ipapamana mo sa will. Pangalawa, seryosong usapin ang preteration, pero ang epekto nito ay sa institution of heir lang, hindi sa buong will, basta protektado yung legitimate. Tama. Kaya ang tanong ko naman sa mga nakikinig sa atin, mula sa kasong ito, ano sa tingin ninyo ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan yung mga ganitong away pamilya pagdating sa mana? Gaano kahalaga yung alam mo na malinaw na usapan at pag-aayos ng papeles habang buhay pa? Interesting na tanong yan. Gusto naming marinig ang mga saloobin nyo, paki-comment lang sa ibaba. At kung may natutunan kayo dito sa ating paghimay, sana ay paki-share na rin ninyo. At syempre, pa-favorite o pa-follow na rin para updated kayo sa mga susunod pa. At iwan ko kayo ng isang panghuling palaisipan. Maliban sa legal na aspeto, ano kaya ang mas malalim na aral na mapupulot natin dito tungkol sa pagpapahalaga natin sa pamilya versus sa ari-arian? May mas importante ba kaysa sa sinasabi ng batas? Pag-iisipan nyo yan.